maging handa kayo lagi. Palagi natin narinig ang mga salitang ito. Kung tutuusin ay tinubog tayo mula ang baba sa mga pananalitang ito. Kaya lang, sabi nga ho natin, ay dapat ay maging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Sapagkat tulad na ipinamanig ng buhay kapal na tayo ay pinaalalahanan niya sa loob ng 2,000 taon na alin na maging handa tayo sapagkat dumarating ang anak ng tao. Dumarating ang pagdating ng kamatayan sa oras na hindi natin nalalaman. Hindi lang mo siguro gawa ng sakit, katulad na sakit sa puso, na naging bahagi mo siguro ng karanasan ni Sherry, o maaaring gawa lamang ng aksidente, o maaaring gawa ng anumang uri ng sakuna sa daigdig na ito. Tinay niya ang paanyaya na ipinamayo na Jesus. Kaya sana po ay makita natin na patuloy nating pagpapasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Maging ito man ay mas mahaba kaysa sa ibinigay kay Sherwin, o maaaring mas maiksi sa buhay na ipinagkaloob kay Sherwin. Dapat palagi tayong magpasalamat sa biyaya ng Diyos. Pero paano nga magalaga yung paghahanda natin bilang mga Kristiyano? Hindi lang mo yung libingan. Magaman yung iba, hindi naghahanda sa libingan. Kasi nga, kumisan ay dagdag pangalala pa at alalahanin kuminsan kung saan tayo ililili. Pero higit sa lahat, yung paghahanda natin bilang mga Kristiyano, kaya napakahalaga ho sa amin yung mga sakramento. Kasi isa ko yun sa inihanda sa amin ng Diyos. Hindi lang ang darating na yung kamangan na yung tayo maghahanda. Yung pong 7 sakramento, yan pong lahat ng yan ay isang paghahanda para sa buhay natin sa daigdig na ito. At itong mga sakramento ito rin ay pagbibigay sa atin ng lakas upang higit natin harapin ang buhay natin habang narito tayo sa daigdig na ito, at nang sa ganon, pakinabangan natin yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos doon sa kanyang kaharian sa langit. Simula saan sa sakramento ng binyag. Mapahalagaan ang gawa natin ng ating biyaya na ipinagkaloob sa atin nung tayo binigyan. At nawa maunawaan natin yung kapangyarihan na kaakibat ng pagiging mga anak ng Diyos. Kalimitan ang sinasabi ko na yan ang dahilan kung bakit tayo nagpapakabuti. Yan ang dahilan kung bakit tayo umiiwas sa masama. Kasi bakit? Eh, mga binyagan tayo. Mga nananalig tayo kay Jesus. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay sinilang na muli sa langit. Kaya bahagi yun. Pero dapat ipagpatuloy natin ang patulad ng sakramento ng komunyon. Kamakailan lang, may mga nag-question sa atin. Yung mga baka na nawalay makatanggap ng sakramento ng komunyon, maging kabahagi. Yung every Sunday na pagsisimba, pagkakataon nito yun. Kaya kung tayo niyan ang sa magsimba pagkaramang linggo, bahagi bilang sa obligasyon. Ano ba yung langit?
Ang langit na yun, siguro marami tayong pwedeng sabihin, pero higit sa lahat na yung langit, nandun ang Diyos. Sa misa, nakakatanggap namin ng Diyos. Tinatanggap natin sa Jesus. Kaya kung minsan may mga ibang mga sekta na nagtatanong sa atin, tinatanggap ko ba sa Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Dapat yung sagot natin ay oo. Every Sunday at every day na tumatanggap tayo ng komunyon. Every time na nakikinig tayo ng kanyang salita, naipagdiwang tayo ng banal ng pagdiriwang ng misa. Yung kumpil, yung sakramento ng kumpil na nagpapanutan sa ating bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Humihingi tayo ng gabay ng yung magkaroon tayo ng tamang desisyon sa mundong ginagalawa natin. Hilingin natin sa Diyos at yun ay binibigay sa sakramento ng kumpil. Ano ba ang klase ng pagkakanda? Papasok kayo sa buhay may asawa, magpakasal kayo sa simbahan. Napakahalaga ko yung magpakasal sa simbahan. Alam nyo, sabi nga ako natin, yung iba ayaw ng makasal sa simbahan. Kaya sabi raw mag-gastos. Hindi kayo lang mga nagsasabi nyo na mag-gastos. Kasi may programa ako nito namin. Magpakasal kayo sa simbahan, ayusin nyo lang yung papeles, silipin lang. Anytime na mayroon tayong banal na pagdiriwang ng isa, magkaroon lang kayo ng ninong at ninang bilang witness, wala nang masyadong pabongga, pwede kayo kasali sa simbahan. Ano ba? Yung pagkabahin ng langis ng mga Israel. Yung mga kapatid natin na matagal nang may karamdaman, pwede yung magpapahin ng langis. Nawa ngayon makalimutan natin kalimutan. Kasama na rin yung sakramento ng kumpisal. Bahagi yun every year. At wala naman malaking kasalanan. Kahit na wala kayong malaking kasalanan, mag-umpisal pa rin kayo every year. Lalo-lalo na bago dumating yung mahal na araw. Bakit? Kasi maliwanag ko yun na siguradong walang kasalanan ko kasi sabi nga natin, at kalagayin na walang kasalanan, nang-umpisal pa kahit na maliit na kasalanan, may kumpisal mo. Kahit yung pagkukura mo, dahil sa dali, may kumpisal mo, ay di bahagi mo na ito po ay mga espiritual na paghahanda natin habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. At yun na naman, ay natin kalimutan na mag-isabay natin sa ating Panginoon. Kaya ano man ang mangyari, ay masabi natin na kung nagagawa natin yung mga ibinahagi natin, tayo ay nakapaganda. At hindi tayo mag-alinlangan kung saan tayo panunod. Kasi alam natin na siguradong mapakasapihin tayo sa harapan ng Panginoong Kapal. At ito hindi adalangin natin kay Sherwin. At kung sakaling man sinagkulang, humingi tayo ng awa at kapatawaran sa harapan ng Panginoong Kapal.